Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman kami. Diba? Welcome sa panibagong episode ng programang nagbibigay linaw sa usaping batas at buhay. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po ulit ang inyong lingkod, ang isang abogada de Campanilla, si Attorney Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Ay, actually sabi ko nga parang pwede kang tumakbo. Kasi, Sasabihin ko sana sa San Lazaro, pero wala nang San Lazaro kasi ngayon. alam mo, name recall pa lang panalong-panalo ka na, di ba? Ano naman itatakbo natin? Hindi ko alam. Di ba? Pero feeling ko naman mas okay ka na kaysa dun sa mga, ayoko nang sabihin, kaysa dun sa mga nakaupo. Hindi mo sana sasabihin, pero sinabi, Sinabi mo ko lang rin. naman ako mababa EQ ko sa mga ganyang bagay. Bilang masasabi ko na lang, di ba? Hindi, pero yun naman ang palagi natin sana Kaya nga, lagi kong- gustong hingin sa ating mga nanonood, mga yeah. botante. Lalo na yung mga nag-register recently, di basta ba? mangangampanya ako sa'yo. Kaya maraming Pag bumoto salamat. kayo, bumoto naman kayo nung Oo nga. nararapat. I know. Actually, voter education, yan ang isa sa mga kailangan nating i-improve. Correct. Anyway, maraming salamat, Gabby. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa TVUP, YouTube Live at Facebook Live. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilig at pagtitiwala. Ako si PG Galang. Although Attorney PG Galang. Attorney PG, na napakagalang. Nga, hindi nga. Minsan hindi. Oo. Secret natin yung secret. Secret. Nako, wala ka ng sikretong maitago. Diyos ko, unang araw pa lang yata, alam na nila. Oo nga, kung natin pagkakakilala, alam mo na Oo. walang modo. Wala Hindi akong naman, modo. Oo. hindi naman ako, I would not go so far as to say na that. wala pero, akong modo. Pero, Salamat, medyo kabahan kayo ng konti. Uy. Kung meron kayong kaso, tapos yung kabilang abogado sa Attorney PG, kabahan po kayo. Ay, hindi. Actually, matuwa kayo na ako abogado nyo dahil wala nga. Hindi, kung sa kabila. Ay, sa kabila. Abogado ng kabila. Oo, Matakot ka po Ay, kayo. hindi naman. Masyado. Alam mo, ayaw ko pagkasama kita. Bakit? Kasi usually napaka-behaved ko. Ay. Pero pagkasama Alam mo, kita, yung totoo yun, Actually, alam mo, dahil kasama ako, yung totoong, Hindi totoo yan. yung totoo mo ang lumalabas. Bad influence ka lang talaga. Di ba? Pero, di ba? Pero dito po sa ating programa, hindi po. Magaling po na abogado to. Kaya po nandito. Ikaw rin, yan ang Tuloy-tuloy mutual, po. oy. Ang ating misyon sa 2026 na maghatid ng malinaw na payong legal, ipaliwanag ang batas sa simpleng paraan. Actually, yan ang pinakamahirap gawin. Yes, Diba? actually, oo. Kung sa law school, madali lang kasi mas magaling usually ang Actually, professor, nung di una ba? akong napaupo dito sa Abogado de Campanilla, yun nag-challenge sa akin. Kasi yung kailangan kong, una, wag masyadong mag-Ingles. Kasi paano ka naman, di ba, Pero magaling ka naman mag-Tagalog, di ba? Oo Ay, nga. laking kalookan po ito. Laking kalookan nga ako. So, magaling ako mag-Tagalog. Pero siyempre, nung nag-aral tayo ng law school, English lahat yan Yes. English lahat yan So, Pero mahirap mag-explain yes, so mahirap mag-explain na. hindi sa law professor, di ba? Na Hindi parang, sa law ganito, professor. ganyan. Diba? So, yan po, di ba? Challenge po yan, but we rise to the challenge. At inuugnay po natin ang batas sa buhay ng bawat Pilipino. Whether ito ay tungkol po sa pamilya, usapang love life, usapang pamilya, usapang sports. Ay, sports. Isa rin yan sa Oh, mga diba? gusto ko. Ay, oo, di ba? Napakahilig din sa sports Oo, nito, kahit di na ba? walang hilig ang sports sa akin. Pero yan, trabaho, negosyo, lahat-lahat na. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may kaalaman po tayo tungkol sa batas. Okay, walang tanong na maliit o malaki Pag gusto yung tanong sa amin, go lang, Gora. Kapag tungkol sa karapatan mo, mahalaga yan, Gora. Oo, di ba, Gora? Gora, yung nakikiuso lang naman. Baka sabihin, matanda na tayo, hindi natin alam yung mga yan. 6'7", 6'7". Ano nga ba yung 6'7 na yan? Wow, grabe Okay. ang audience natin. What 6'7"? Yun Wala lang. lang, ganun lang. So, Ewan, medyo, sort of, kinda. Walang saysay. 6'7", 6'7". Ganun lang. So, walang saysay. Wala. Walang meaning. Meron naman. So, pero, ano? Meaningless ganun. ang meaning niya. Hindi sa meaningless, pero ganun lang.
Ganun lang. Okay. Parang sakto Wala lang. lang. Hindi maiba yung sakto lang. Naku, hate na hate ko yan. Yung sakto lang. Kamusta na sapat lang. Ano naman ibig sabihin Sakto nun? lang, hindi sapat lang. Sakto Ay. lang. Oo. Hindi, kung minsan ganun yung mga sapat lang, Tingnan sakto mo, lang. lumalabas yung pagkamasungit mo. Tingnan mo, yun yung totoo mo. Pero sa mga estudyante ko, palagi kong sinasabi yan. Na ayaw mo nung sakto lang. Hindi, at saka yung accuracy of language, ayoko nung mga sagot Ay, na... oo. Yung sagot na alanganin, that it can, di ba? Kasi nga abogado, ang daming problema. Oo nga, Ang daming problema caused by inaccuracy of language. Kaya first day pa lang, sinasabi ko na sa estudyante ko, lalo na tong mga Gen Z na to. Oo di nga. ba? Sumagot 6'7", kayo. 6'7". Sumagot kayo. Sinasabi ko rin yan sa ako. Nagtuturo rin ako. Parang, alam niyo, pag kayo sumasagot sa akin sa exam, pumili na kayo. Sagutin nyo na. Kahit na alam nyo mali, pagtanggol nyo. Kasi, di ba? Kesa yung parang, either this or that. Hindi. Give me what your answer is, di ba? Then defend it. Baka may points pa kayo sa akin kahit mali di ba? Dahil nga, you defended it well. Oo, di ba? Ganun yun. So, ikaw na, makisali po kayo. Ako na magbabasa. So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas. Tumawag lang sa mga numero na makikita natin sa ating screen. Okay, for Globe, you can use 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Hindi po 6'7". Ako pala. 07. 07. Tinan mo. O, ikaw na lang kaya magbasa. Sige Hindi na nga. memoryado mo na nga eh. Sorry na. Diba? Tao lang. O, pwede rin sa Facebook Ayan. Messenger. Tatsa naman Mahirap na tayo nagsasama dito. Tawalan tayo ng tawa, di ba? Nasa ilalim naman ng screen eh. Kaya, Oo. huwag na kayong bibitaw dahil ngayong gabi ang batas ay para sa pero inyo. something like that, sabi din. Oo, si Direk Bibete, hanggang ngayon nagde-define nagde-define pa rin kung ano yung 6'7". Oo nga, di ba? Medyo Yun na nga, parang something na-explain like naman that. namin, Oo. sort of, kinda, medyo parang ganun. something like that. Okay, medyo. O, yan, okay na. Medj. Oh. Di ba yan, medj? Nung narinig ko yung medj, sabi ko, anong medj? Simulan na Hindi pala natin medyo. ang ating talakayan dito sa Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Okay, the first ito na one. nga, galing kay Arya from Metro Manila. Magandang araw po, Attorney. Kami po ay kasalukuyang umuupa ng unit sa isang condominium at nais na sana naming mag-pre-terminate ng lease. Ay, dahil? Bakit? Dahil sa paulit-ulit na ingay at disturbance mula sa kapitbahay. Hindi ko yan kapitbahay, Baka sabihin mo ako yun. Defensive. Uy, grabe, oo. Defensive. Oh. Unang-una, wala ka naman sa condo unit. naman Kung sa ako. condo unit, Sabi kasi maingay malamang maririnig ninyo ang tawa ni Attorney PG. Buti lang, Oo nga. Kaya nga naging wala defensive siya sa ako. Kaya guilty ka kasi. So, gusto na niyang mag-terminate ng lease dahil sa disturbance at ingay ng kapitbahay. Merong may ingay na inuman, may videoke na may malakas na bass na umaabot hanggang sa aming unit at nakakaapekto sa tulog at kalusugan namin. Nai-report na po ito sa PMO at may notice of violation na rin sa kabilang unit pero patuloy pa rin po ang ganitong gawain. Nais po sana naming malaman kung maaari bang ituring na valid ground ang health-related concerns, epekto sa tulog at stress para sa pre-termination kahit hindi ito explicitly nakasaad bilang force majeure sa kontrata. Ay, actually, hindi siya force majeure. Hindi na siya, oo nga. Hindi siya force majeure. Pero, di ba ang lessor kasi, ang unang rule is that you have to rely on your contract. Diba kung may pre-termination yan, meron yun usually nakasaad kung ano yung mga grounds for pre-termination. Well, ito naman, hindi nakalagay. But it's not force majeure, but hindi naman all is lost, di ba? Kasi, ang alam ko, ang lessor has the responsibility, kasama yan, built-in sa kanyang, kahit na wala sa lease contract, sa batas, to make sure that the tenant is yung habitable, yung peaceful occupancy, kumbaga. Correct. Responsibility yan ng lessor under the law. Kasi, yun talaga yun, hindi ka naman mapaupo kung alam mong gulo, di ba? So, it is your lessor's responsibility to keep you in peaceful possession and peaceful habitation of that one. Ngayon, kung hindi niya magawa yun, then, you can say na, kasi nuisance talaga yan Ang noise pollution is a nuisance. It's Pwede considered- talagang i-report yan. Violation talaga Oo, yan. under civil code. So, kunyari kung ako yan, first is that ginawa na niya sa PMO.
Tapos, so, kunyari, hindi pa rin, no? Hindi pa rin. Then, first write to your lessor na can you do something about this? Kasi ang unang niyang nireklamo doon sa building Pero let's say na hindi pa rin. So, to your lessor. Kasi, firstly, the basis on what, hindi ka yung basta-basta naman. Bigyan mo siya ng pagkakataon na ma-solve yan. Kung write your lessor na, nagreklamo na ako sa PMO. Wala pa rin. Hindi ko na talaga kaya. So, record mo lahat ng mga nangyayari. Tapos give your lessor an opportunity to rectify. Pero kung hindi pa rin, invoke mo na. I'm not so sure lang kung anong eksaktong civil code provision, pero meron yon sa list. Yung abatement of nuisance. Yeah, abatement of nuisance. Tsaka, plus the responsibility of the lessor to keep you in peaceful possession. Ngayon, kung nagkagulo kayo ng lessor mong ganyan, go to the barangay. O, diba? Go to the barangay. Kasi, Actually, usually, para sa mga nagbi-video ko ng ganyan Sa barangay na yan maingay, sa barangay. Sa barangay yan Pwede rin sa i-report, actually, sa parang health officer yes, sa City Hall. sa City Hall. Sa City Hall, pwede rin. So, madami ka namang options, pero siguro kung ako rin yan, parang Pero, dilipat na lang ako Kainis pa rin. O, diba? Kasi, Kunyari, kung ipapabarangay, kunyari, City Hall mo yan, ang mangyayari dyan, pupuntahan yung kapitbahay mo. Tapos malalaman, ikaw yung complainant. Mapapaaway ka pa sa kapitbahay mo. mahirap din. Kung ako ngayon, parang lilipat na lang ako. So, the option that she's asking is kung To pwede ba siyang terminate. is yun na nga yung kinukuha niyang option. Oo. Kesa yung mag-away sila ng kapitbahay niya, alis na lang siya. Pwede ba siya mag-pre-terminate, di ba? baka mamaya magsuntukan pa sila sa labas. Oy, sana, parang kuha tayong popcorn. Di ba? Oo, hindi. Joke lang, huwag kayo mag-away sa labas. Oo. Di ba, Or sa loob ng Senado. Ay! Ay, ano naman, ano Oy, ba? ano nga, So anyway, ano, meron ayan, tayong caller on standby kasi yung iba nang hahamon. Oh, pero hindi hanggang hamon lang, di ba? Sana ituloy. Tignan natin. Wala akong sinabing ituloy, Ikaw lang yan. So meron tayong caller on standby, si Carla from Italy. Totoo to, Italy. From Italy. Okay, Oh! naku, nag-aantay si Carla. Ayan, talagang nagkatotoo, di ba? May Na meron tama- tayong mga viewers from here and abroad. Magandang araw sa iyo, Carla. Hello, good afternoon po, Attorney PG. Hi, and, Carla. Gabby. Hello. Anong oras na dyan? Hello. Wow, from Italy. 9:48 a.m. po, Wow. umaga pa lang. Ayan, anong maitutulong Oh. namin sa iyo, Carla? So, ano po kasi parang medyo complicated dahil nandito na kami sa abroad, ano? Pero, Yes, tuloy mo lang. Hello? Hala, nawala. Carla. hello? Ayan, Hello, Carla, narinig ayan. niyo po ako? Yes. Ayun, so, tungkol po sa marriage, sa usapang mag-asawa. Yes. Pero, ano na lang po, para mabilis kasi cheating husband, kinuha Cheating. niya kami dito as petition. Pero kasal po kami sa Pilipinas, pareho po kaming Pilipino. So, nauna ang asawa mo dyan, tapos na-petition na Opo, kayo, nauna po kami. nandyan na kayo ngayon buong pamilya sa Family Italy. po, opo. Okay. Oo. Tapos, ang ano po is Pinay din. And aminado naman po sila. Ang hinihingi ko po sanang legal advice is saan ko po kaya sila pwedeng panagutin? Sa Pilipinas ba or dito? In case Ano ang gusto mong gawin? Yung asawa mo nandyan rin sa Italy. yes po. andito The rin. other woman is also in So, in Italy. Opo. You have Pero you have Filipino citizens pa rin kayong mag-asawa. Opo. yung babae, Pinay rin, di ba sabi mo yung babae? Pinay rin po, opo. Kasi gusto ko po sana idaan lahat sa legal. Oo. Kasi may 2 anak ako. Okay, actually, swerte ka dahil nandito si Attorney Gabby. Di ba? Pero ano bang gusto mong mangyari? Kaya ano ang gusto mong mangyari? Kasi depende kung ano, mukhang gusto niyang muna i-secure ang kanyang mga anak, no? So yung mga Yung mga anak mo nasa Italy din. Opo. Ilang taon na yung mga anak niyo? Yes, sabay-sabay po kami. 10 and 12 po. Bata pa yung mga anak niya. So anong gusto mo? May properties ba kayo sa Pilipinas? Wala naman po. Wala. Ang enforcement ang mahirap dyan eh. No? Mahirap yan kasi kung magkakaroon ng kaso,
kailangan kayo umuwi. Di ba, kahit na Opo. mag-file ka ng kaso laban sa asawa mo, kung nandyan ka naman sa Italy, Di ba? Paano yun? We're not Oo familiar po. with Italian laws, no? Kung ano yung how they deal with this, eh. Di ba? Yun ang problema, Carla, kasi you're not, all of the parties are here, are not in here, Italy. are in Italy. Tapos kaya tanong ko, may properties here, kahit pa paano, di ba, meron tayong makukuhang relief. Pero if you have no properties here, okay, OFW ang asawa mo? Opo. Ayun, paano yun? Kung OFW, so registered siya sa Department of Migrant Workers sa Pilipinas. Opo. Hindi ko lang po sure kasi dito talaga siya nag-start mag-work. Kasi there's a difference eh. Kasi kung direct hire na ba siya or may ahensya ba siya, dumaan ba siya sa Wala gobyerno? po. Direct Kasi hire. pareho po kaming, direct hire po. Pareho po kami na pinitisyon ng family. Siya po, kinuha ng family niya. Tapos kami ng mga anak ko, kinuha niya. Petition din. So, Kaya sa dito na ilalim po ng- siya nag-work. ano ba, gusto mo ba siyang hiwalayan? Gusto mo ba siyang, di ba, kung anong gusto mo ba siyang kasuhan na, kasi sa Pilipinas, adultery is Opo, still a gusto- crime. well, But the Opo, thing is, kasi okay, being a crime, the acts must be done within the territories of the Philippines. Pero Oo, kung sa Italy naman lahat ng nangyari ng cheating, walang habol dito dahil nothing was kasi committed here. kailangan din na ikaw mapunta ka sa Pilipinas kung magfa-file ka ng kaso if you want to do something legal. 'Di ba? Parang halimbawa, kaya, yung cheating na 'yan ay ground for legal separation halimbawa. Yes. Pero dapat nasa Pilipinas ka Oo. para mag-file ng kaso pero hindi naman 'yun ang sitwasyon. Oo nga. Paano po kung nangyari po ito last year pa, nangyayari na pala nang wala akong alam, nandiyan pa naman po kami noon. Kasi this year lang din po kami napunta dito. Oo. Kaya ko lang po nalaman. Pero Dahil yung nandito kanilang na kami. yung kanyang cheating was in Italy kasi nauna siya, 'di ba? So, Opo. kumbaga nasa Pilipinas kayo, pero yung cheating niya was in Italy. Kasi wala pa kayo doon eh. Nasa ibang bansa po. Opo. O kasi yun ang Nasa ibig ko ibang sabihin bansa. because adultery is Well, hindi siya pwedeng mag-file ng criminal na kaso, pero pwede siyang mag-file na kaso para magkaroon ng desisyon tungkol sa marriage nila. yes, pero Whether kailangan it's niya legal umuwi. separation. Pero kailangan niya umuwi Pero para doon. kailangan umuwi ka. Oo. Ngayon, I don't know lang about the laws in Italy, what, di ba? I'm not so sure kung merong may afford sa kanyang relief ang Italian laws. Baka wala. Kasi they're not citizens yet, no? Malay mo, meron silang about it. I'm not so sure. Kaya we cannot say anything about Italian laws. But as far as yung relief mo sa Philippine laws, you really have to have some presence here, eh. Meaning kahit Para mapaliga. magkaroon ng jurisdiction Oo, yung para- mag-file ka man ng kaso, para Kakapunta lang niya eh. ma-enforce yung judgment. Ang rule ba dyan, Carla, is that kunyari, na-petition ka, hindi ka pwede pang umuwi, ano? Hindi pa po. Inaantay ko po pa nga po yung ibang documents ko. Oo. Kasi parang yung mga ibang mga bansa, 'di ba, pag ikaw ay yung mini-work out mo pending yun, petition. may pending petition, you can't leave eh. Okay. So clear na parang the only relief kung gusto mo sa Pilipinas is that first, siguro habang naghihintay ka kung kailan ka makakauwi, is gather evidence, di ba? Gather evidence of Opo. the cheating, gather evidence of the at maghanda ka na ng sarili mo, di ba? Can she file in the Philippine Embassy? Tatanong ni Direk. Oo. Well, yes, Okay, she- sige po. Wala namang Hindi, wala. wala namang judicial powers na Oo. nasa embassy. Wala parang she can only take oath. Okay. Yung an oath ba sa Philippines. Kasi meron dito, Carla, na nagtanong na kung pwede ka bang mag-file ng kaso sa Philippine Embassy. Pwede ka lang gumagawin doon ng mga embassy is yung to administer your oath, kung meron ka mga affidavit, or Pwede kang ikasal, pero hindi ka pwedeng maghiwalay Oo through nga, the ano, embassy. oo.
So, first, Okay. gather na lang evidence Ah. in support. As kung may pagkakataon na makauwi ka, umuwi ka na muna and talk to a lawyer who will then give you your options, which we believe is either legal or any of the separation, Declaration of Opo. nullity. declaration of nullity, 'di ba? Para lang. And from then on, you can ask for support. But the thing is, ang problema sa support is kasi all living in Italy, hindi rin may enforcing support na yun, ha? Pero yan ba, parang, are you looking at citizenship in Italy or resident lang? Ako po, hindi pa ako sure, pero siya, sinabi niya sa akin, kasi pwede na po siyang mag-apply ng citizenship. Oh. Decided na siya. So, doon po sa part na yon, parang meron kaming chance na i-apply yung Italian law dito na may divorce, Ah. which is dadaan po muna sa legal separation. Pero ang hinihingi ko po kasing advice is kung, for example, affected na yung mga bata ngayon, yung isa po, ganyan, ayaw nang pumasok sa school. Gusto ko sana po siyang merong mapanagot siya dahil parang parang sa kanya wala lang. Iniwan niya na ba kayo Ganun o po. hindi pa? Hindi pa po. Ayun pa po ang Oo. isa pang umuwi siya anytime na gusto niya. Ganun po. Parang wala lang din. So parang yung he's Parang traveling, nakatira pa kami. parang minsan nasa inyo, minsan nandun sa kabila. What Hindi does ko it- po alam. Hindi ko Depende masasabi kasi kung kung nasa anong kabila. laws ng Ang Italy, sabi ay, di ba? Oo nga, hindi ko rin malaman kasi I suggest if kung it might be a good thing kung maging Italian citizen na nga yung asawa niya, 'di ba? If a divorce is available. opo. Or you need to consult with an An Italian lawyer. Diba? Kung Not ano ang necessarily mga a lawyer karapatan of niyo habang Italian, nandyan kayo. not necessarily a lawyer of Italian descent, but a lawyer who knows Italian Italian law law. in that jurisdiction para alam mo yung options mo dyan. Because honestly, I think that your best bet for getting some sort of relief, whatever it is, your situation, is dati, yung nandoon, kung saan kayo nakatira. Kasi, Carla, sadly, kung kahit na let's say makuha mo lahat ng gusto mo dito sa Pilipinas, kung ang buhay nyo from this point onwards will be in Italy, mas maganda, In accordance with in Italian in law. accordance with Italian laws na. Okay, opo. Thank you po sa Sige. advice niyo. O sige, Okay. Okay. Pero if ever po kaya na makakauwi, kahit lipas na to ng let's say 5 years, Oo, kaya kung if there is prescription. May prescription kasi kunyari legal separation. Tapos infidelity ang ground. 5 years from occurrence. Yan. Pero kung kunyari, Yes, yes. infidelity is, yung occurrence is yung every sexual act eh. So, so So kung... may 5-year Hindi, pero, prescriptive hindi, period. kunyari, let's say, ako ang tanong ko is that, nalaman niya now, pero kunyari, after 5 years, alam niya, nagsasama pa rin yung dalawa. Doon pa rin. From Oh, the last occurrence. So, they're still seeing each other? Or tapos na? opo. Pero Sabi, syempre, dito lang mafa-file yung kaso sa oh, Pilipinas. tapos na ba or they're still seeing each other? O sinasabi ng asawa mo? Dinideny na po nila, pero Tinigil na dinideny nila? na po nila. Dinideny na nila? Oo, pero ang sabi nung girl, umamin po siya na nandito na kami, yung family, may relasyon pa sila. So, I suggest, Carla, parang kung sa Pilipinas, kasabi nga ni Attorney Gabby, may prescriptive period, 5 years from the Opo. occurrence of the infidelity. Ngayon, Okay. yung sinasabi ko na if you want to seek relief, at sinabi mo kung meron bang panahon, let's say after 5 years, Opo. meron pang panahon as long as you can prove that the infidelity is still ongoing. Di ba? Yung ongoing. Pero kunyari kung sabi nila natapos na at hindi na sila nung kanyang girlfriend, quote unquote, we have 5 years to file, 'di ba? Kung yun ang ground Kung mo ang for for legal legal separation. separation. But for annulment, walang Pero- prescriptive. Pero meron po ako isa kasi ang mental health nung anak ko is ayaw nang pumasok sa school. Yun pa po kasi yung isa kong concern na Bawsi.
Ano kaya po ang opo, kaya lang Kasi dito kasi okay. wala kami sa Pilipinas. Okay, what's well, there are recent Supreme Court decisions that said that marital infidelity can be, not all the time, but can be psychological abuse, which is a ground for one of the grounds for filing a VAUSI case, which is the Opo. violence against women and children. But once again, you have to come home. You have to be in the Philippines. You have to be in the Philippines to file this. And kung nagsasuffer ng mental health issues or anxiety ang mga anak mo, Opo. which is emotional abuse also, then kung meron kang pa-therapy mo yung mga anak mo, and good na if there is some Opo. findings about it, para ikakabit mo, yun ang iyong ebidensya for VAUSI. So that's also Opo. available to Okay. you. Oo. But before anything else, yung sa VAUSI, kung nanggahagan ng mga anak mo, this is not legal, but patulong mo rin yung mga anak mo dahil I'm sure, 'di ba, kahit na wala kang gawing legal, kailangan matulungan ng mga anak mo to be able to hurdle this, Opo, opo. 'di ba? Naku, Opo. naubusan na tayo ng oras. Oo nga. Pero okay na kasi Okay, minsan lang may thank you tumawag po. sa atin from Oo. Italy. Opo. Oo nga, pero medyo komplikado talaga tong kaso, Oo, di ba? kasi Kasi nga- nga, Oo nga you're po. in another jurisdiction. And in fact, meron pang issue niyan, di ba? No. Kung ang mga nangyari ay Lahat nandoon. outside the territory of the Philippines, Oo, kung yung it's also an VAUSI, issue oo. whether you can prosecute a criminal act in the Philippines kasi ang criminal laws kasi natin ay territorial in Yes, nature. pang VAUSI. So, Opo. Pero unless merong VAUSI na batas sa Italy. Meron. No? di ba? Hindi, Pero kaya, natin hindi, alam for yun. example, Sa domestic violence hindi po. kasi kung, Oo. kung nakauwi kasi siya, tapos nandito na sila sa Pilipinas, so let's say, hindi sila sinusustentuhan, kung gano'n. Padalin Ayun, yun. Pero later pa yun. Later, Ryan. Yun. Okay, close na rin. Okay, maraming salamat. We wish Okay, you thank well. you. Oo nga, we wish you well. I suggest really you look, first advice is seek your, explore also your options under Italian law. Okay, thank you po sa Okay. show nyo. Thank Dahil you. dito, Oo nga. Maraming Actually, salamat na umabot pa kami sa'yo, no? Diba? Maraming salamat sa iyo, Carla. Malaking karangalan, diba? Okay. Na nakatulong kami sa'yo. Thank you po. Sige, maraming Okay. salamat. Naku, naubos na ang panahon natin. Oo nga, pero Hindi na okay lang natin naman. oo Okay nga. lang, But dahil it's a nga- very complicated Oo. question, di ba? Na yung mga pangyayari ay nangyari sa ibang territorial jurisdiction. Oo nga. Ay malaking problema kasi nga. Tadhana siguro na nandito ka dahil nga family law ang kanyang pinag-uusapan. Oo nga, eh. kaya lang alam mo naman pag criminal laws ang Oo nga, pinag-uusapan. territorial talaga kasi yung... Pag hindi nangyari sa Pilipinas, malamang, di ba? Oo, Hindi mo we pwede cannot process. i-file yung action sa Pilipinas. Unless it is international Oo. crimes against humanity, di ba? Pwede mong i-file elsewhere. Okay, sige. Maipasok lang yun. Pero totoo naman. Pero di ba? totoo Oo, naman, di di ba? ba? Kaya So, okay na rin na merong International Criminal Court. Yes, oo nga. Kasi baka takot lang mag-file dito sa Pilipinas, walang That, mangyayari. yun ang pinaka-purpose no, di ba? You Correct. cannot seek justice here. Oo nga. Kaya Pero siya crimes mahirap against din humanity. mag-seek ng justice kung nasa Italy talaga. ang Diba? isang partido Oo. at wala sa Pilipinas. Oo, But in diba? any Okay, case, sa lahat po ng nag-text, nag-comment, nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po. Maraming salamat din ulit kay Carla, Carla, diba? All from the way Italy. from Italy. Actually, bagay yung pangalan niya sa Italy. Madaming Carla sa Italy. Di ba? Si Carla Bruni. Okay. Di ba? Iniisip ko pa kung totoo ang statement mo na maraming Totoo, Carla. ang statement ko. Research, Carla Oh, Bruni. sige, i-assume na natin na tama. Oo. Patricia. Oo nga. Oh, di ba? Attorney With the Z. PG. With the Z. Yes. So maraming salamat po. Hanggang sa susunod po. Ako po si Attorney Gabby Concepcion. At maraming salamat po sa lahat mga nanonood sa amin sa YouTube Live, sa mga nag-text, at syempre sa mga tumawag at nagbahagi ng mga kwento nila. Abagan nyo kami mula sa susunod na episode para masagot ang inyong mga katanungan legal at usaping batas. Simple, malinaw at para sa bawat Pilipino. Kami po ang inyong lingkod at mga abogada de Campanilla. Attorney Gabby Concepcion po. Attorney PG Galang. Hanggang sa Bye. muli. Uy, better.